Sa lalong madaling panahon, dumating ang araw ng pagpupulong. Nakasuot ng kumpletong kasuotan ng chef, si Kang Hayan ay handa na sa kusina at nagsimulang maghanda ng mga merienda. Gayunpaman, tulad ng dati, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam, na parabang may nagmamasid sa kanya. At totoo nga yun dahil ang head chef ay palihim na nagbabantay kay Kang Hayan. Hindi masaya ang chef sa pagluluto ni Kang Hayan sa kanyang kusina. Ang mas nakakainis pa sa kanya ay ang mismong Lord ang nagbigay ng pahintulot kay Kang Hayan na gawin ito. Ngunit hindi niya papabayaan si Kang Hayan, dahil para sa kanya, ang kanyang kusina ay parang kanyang kasintahan. At hindi niya hahayaang may ibang lumapit dito, kaya't binantayan niya si Kang Hayan. Samantala, abala si Kang Hayan sa paghahanda ng kanyang mga merienda. Nang naghahanap siya ng kutsilyo, inabutan siya ng chef. Nang binuksan ni Kang Hayan ang cabinet para maghanap ng cutting board, dinala rin ito ng chef sa kanya. Akala ni Kang Hayan ay mabait at matulungin ang chef, ngunit sa totoo lang, nag-aalala lang ang chef sa kanyang kusina. Habang naghahanda, naisip ni Kang Hayan na gumawa ng simpleng klasikong merienda tulad ng cookies at cake. Gayunpaman, ang pagbibake ay ibang-iba sa pagluluto, at dahil hindi tiwala si Kang Hayan sa pagbibake, nagpasya siyang manatili sa mga putahe na mahusay siya. Sa isipang iyon, sinimulan niya ang paggawa ng kanyang putahe. Ang chef naman ay nagtataka, nag-iisip kung ano ang ginagawa ni Kang Hayan. Pagkatapos, iniharap ni Kang Hayan ang kanyang putahe sa chef at nagtanong, "Chef, maaari mo bang tikman ito? Salmon cream bruschetta ito." Nag-aatubiling sumang-ayon ang chef na tikman ito, sinasabing isang maliit na kagat lang ang kanyang kakainin. Ngunit ang makulay at masiglang putahe ay nagpasigla sa chef, dahil hindi pa siya nakakita ng ganito. Kinain ng chef ang buong bruschetta sa isang kagat, iniisip na malalaman niya kung ano ito pagkatapos niyang tikman. Tutal, walang sangkap sa mundo na hindi niya kilala. Ngunit sa sandaling natikman niya ang salmon, pakiramdam niya ay umakyat siya sa langit. Wala siyang ideya na may ganitong isda sa mundo, na napakalambot at mamantika ang lasa. Ang creamy na lasa na sinamahan ng malutong na tinapay ay nakakatuwa. Hindi maintindihan ng chef kung paano magiging masarap ang lasa ng tinapay at isda kapag pinagsama. Lumuhad siya, nag-iisip ng malalim kung saan nakuha ng batang ito ang mga dekalidad na sangkap at mga kakaibang recipe. Pumasok pa sa kanyang isipan ang ideya. Nagtrabaho kaya ang batang ito sa kusina ng palasyo dati? Nang tanungin ni Kang Hayan ang chef kung nagustuhan niya ang putahe. Mabilis na tinakpan ng chef ang kanyang mukha at tumakbo palabas ng silid, masyadong nahihiya para aminin na may nakagawa ng mas masarap na putahe kaysa sa kanya. Sa pagtakbo ng head chef, hindi alam ni Kang Hayan kung nagustuhan ang putahe o hindi. Naisip niya na ihahain niya ang bruschetta kay rice cake sa susunod. Ngunit si rice cake ay mahimbing pa ring natutulog. Gayunpaman, nagpasya si Kang Hayan na pumunta sa silid ni rice cake, iniisip. Kung magugustuhan ni rice cake ang putaheng ito, tiyak na magugustuhan din ito ng lahat sa mundo. Maingat niyang inayos ang mga bruschetta sa hapagkainan at pumunta upang dalhin si rice cake. Samantala, pumasok ang bishop sa silid at bamulong sa kanyang sarili kung gaano kahanggal si Kang Hayan na iwanan ang kanyang pagkain ng nakabukas. Ito mismo ang pagkakataon na hinihintay ng bishop. Sinimulan niyang iwaisak ang kanyang espesyal na gamot sa buong bruschetta, na may layuning sirain ang pagpupulong sa pamamagitan ng pagbibigay sa lahat ng sakit ng tiyan. Ang kanyang pangunahing layunin ay sirain ang tiwala ng Lord kay Kang Hayan. Nang husto na hindi na siya nito pagkatiwalaan muli, habang ginugulo ng bishop ang pagkain, nakita niya ang isang partikular na nakakatakam na tomato bruschetta. Mukhang napakasarap nito kaya naisip ng bishop. Sabi ng mga tao ay mahusay na chef si Kang Hayan, kaya dapat ko rin itong tikman. Sa sandaling kumagat siya, pakiramdam ng bishop ay dinala siya sa langit. Para bang inanyayahan siya ng isang tao mula sa paraiso. Noon din, narinig niya ang boses ni Kang Hayan na nagmumula sa kusina habang bumabalik siya kasama si rice cake. Nagpapanik, mabilis na tumakas ang bishop sa lugar. Pinaupo ni Kang Hayan ang antok na rice cake sa isang upuan at humingi ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanyang pagtulog. Kinuha ang tomato bruschetta. Alam na hindi nito kakainin ang salmon, ngunit ang feedback ni rice cake na lang ang maaasahan ni Kang Hayan ngayon.
Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, nilamon ni Rice Cake ang lahat ng tomato bruschetta na parang hindi ito nakakain sa loob ng ilang araw. Napatulala si Kang Hayen ngunit napansin na buo pa rin ang mga salmon bruschetta. Sinabi niya kay Rice Cake, "Naubos mo na ang lahat, bumaba ka na sa mesa." Gayunpaman, umikot ang ulo ni Rice Cake at tiningnan si Kang Hayen ng masama bago biglang itinapon ang lahat ng natitirang putahe sa sahig. Hinawakan ni Kang Hayen ang kanyang ulo sa pagkabigo at galit na sinabi kay Rice Cake, "Wala kang hapunan ngayong gabi." Ngunit ang totoo, isinakripisyo ni Rice Cake ang sarili nito sa pagkain ng mga ito. Ang pinakamalaking problema ay kung ano ang ihahain para sa pagpupulong. Nasira ang pagkain, naubos ang tinapay, at si Kang Hayen ay mayroon na lamang na cream at ilang iba pang sangkap. Mas malala pa, 1 oras na lang ang natitira niya sa kusina. Sa sandaling iyon, napadako ang kanyang mga mata sa isang garapon na naglalaman ng ilang biskwit. Nagmamadaling lumapit, tinikman niya ang isa. Hindi sila masyadong matamis, at biglang may naisip siyang napakagandang ideya, na pagtanto na maaari niyang palitan ang mga bruschetta ng shrimp at cream canapes. Buong kumpiyansa na sinabi ni Kang Hayen, na sapat na ito para gumawa ng masasarap na canapes. Inihanda niya ang putahe, at mukhang nakakatakam ito. Hinahin ni Kang Hayen ng magandang pinalamuti ang canapes. At nang makita ang mga ito, sinabi ng reyna ng Beastman, "Mukhang masarap, ngunit nagtataka ako kung ano ang lasa nito." "Sabik akong malaman," sabi niya kay Kang Hayen. "Akala ko ay matamis ito dahil tinawag mong merienda, ngunit sa tingin ko ay hindi kailangang matamis ang mga merienda, di ba?" Sa harap nila, nakaupo pinuno ng mga tao, may hawak na canapes at tinitingnan itong mabuti. Bukod pa rito, ang gaganda ng hitsura nito, sabi niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Kang Hayen, paano nagkaroon ng magagandang hugis at kulay ang mga ito? At ano ang tawag sa meriendang ito? Malinaw na nagustuhan ng dalawa ang mga canapes, na nagpasaya kay Kang Hayen. Ipinaliwanag ni Kang Hayen, ang mga ito ay tinatawag na canapes. Ito ay isang uri ng finger food, na madalas inihahain bilang merienda, side dish, o appetizer. Ito ay isang masayang putahe na maaaring gawin gamit ang iba't ibang kombinasyon ng mga sangkap. Depende sa chef, sinimulan niyang ilista ang mga sangkap at inilarawan kung paano niya ito ginawa. Ang base ay maaaring gawin mula sa tinapay, biskuit, prutas, o kahit gulay, dagdag niya. Nagpasalamat ang Beastman kay Kang Hayen. "Salamat sa iyo, nakatikim ako ng isa pang mabilis na pagkain." Sumingit ang pinuno ng mga tao, "Talagang kahanga-hanga ka." Nag-alok pa sila ng ilang canapes sa mga gwardya sa labas, na masayang kumain ito. Naisip ng Beastman, mas tiwala ako pagkatapos kong tikman ito. Humarap sa City Lord, nagtanong siya, "Ano sa tingin mo?" Tumango ang City Lord, "Sumasang-ayon ako." Isa siyang nobleman pagkatapos ng lahat. Tumingin ang dalawang lalaki kay Kang Hayen, na nagsimulang kabahan, hindi sigurado kung ano ang ibig nilang sabihin. "Sige, bukas ako sa kalakalan sa ilalim ng mga tinukoy na kondisyon," deklarasyon ng Beastman. "Simulan na natin ang paggawa ng kontrata," sagot ng City Lord. Naisip ni Kang, hindi ko maintindihan ang nangyayari, pero sa tingin ko ay maayos ang naging resulta. Nagpaalam sila Noah at ang reyna ng Beastman dala ang kontrata. Naiwan ang tatlo kasama si Kang Hayen. At sinabi ni Kang Hayen na masaya siya at nakarating sila sa kasunduan. Tugon niyang, "Lahat ito ay dahil sa iyo, Kang Hayen." Si Kang Hayen, na medyo nataranta, ay sumagot, "Hindi iyon totoo. Wala talaga akong masyadong nagawa sa pagkakataong ito. Kalokohan. Ikaw ang may pinakamalaking kontribusyon sa tagumpay ngayon. Ang pagiging auditor ay malaking bagay, ngunit tiwala ako na mahahawakan mo ito ng maayos," iginiit ng City Lord. Nagulat si Kang, nagtanong, "Auditor, pero sino? Ako ba ang tinutukoy mo?" Maya-maya, habang naglalakad ang dalawa, nagtanong si Noah, "Talagang kailangan bang italaga si Kang Hayen bilang auditor? Kahit sino ay maaaring magbantay sa kalakalan." Sumagot ang chief, "Mahalaga ang status sa mga tao. Ang mataas na status ay nagbibigay ng tiwala at kredibilidad. Ang mga panunumpa ay hindi gaanong mahalaga sa mga tao, kaya ito ay mas mahusay na pananggalang. Siguro iniisip mo na siya ay isang tao na hindi saklaw ng mga batas ng mundong ito, di ba?"
Tumawa ang chief, paano ko hindi iisipin iyon? Habang papalapit ang tag-araw sa pagtatapos nito, nagsisimulang magbago ang kapaligiran sa restaurant. Naghain si Kang sa dalawang customer, isa sa kanila, si Jehon, casual na nagsabi, lilipat ako dito sa susunod na linggo. Nagulat si Kang at ang isa pang lalaki na nakaupo kasama niya. Bigla, nagtanong ang lalaki, hindi ko masasabing hindi ko ito naisip dati, ngunit nagkataong nakilala ko ang pinuno ng nayon, at nag-inuman kami. Pagkagising ko, halos napagdesisyonan na ito, paliwanag ni Jehon. Parang naloko ka, biro ng isa pang lalaki. Dapat din ba akong lumipat dito? Isang buntis na babae, ang kanyang asawa, at sanggol ang pumasok. Masayang sinalubong sila ni Kang Hayan. Mabilis pumunta si Kang Hayan sa bata. Binati niya ang sanggol, tinatawag ang kanyang sarili na Uncle Kang Hayan, ngunit dumating ang isa pang bata, si Sang-ho, na medyo naiinis. Sabay kaming dumating, pero hindi mo man lang ako napansin, sabi ni Sang-ho, nakasimangot. Humingi ng paumanhin si Kang Hayan, pasensya na, makitid ang aking paningin, at nagkibit balikat si Sang-ho. Ayos lang, hindi ako kasing cute ni Hyun. Tinanong ni Kang Hayan si Sang-ho ano ang gusto mong kainin ngayon. Kumain na ako ng tanghalian, sagot ni Sang-ho. Tumawa ang kanyang mga magulang, kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Gagawin ko ang lahat para sa'yo sa pagkakataong ito, masigasig na alok ni Kang Hayan. Lahat, nagliwanag ang mga mata ni Sang-ho. Pumunta tayo sa lawa sa lambak, bulalas ni Sang-ho. Nagulat si Kang Hayan ngunit sumang-ayon. Sa lawa, nag-enjoy ang lahat. Wow, parang genie si Uncle Kang Hayan. Biro ng pagod na kaibigan ni Kang Hayan. Maaari rin ba akong humiling? Kumuha ka na ng lisensya sa pagmamaneho. Humingi ng paumanhin si Kang Hayan. Tiningnan siya ng kanyang kaibigan nang may pagdududa. Tumalon siya sa lawa, at humiyaw si Sang-ho. Isang maliit na batang babae, ay napagkamala ng pakwan bilang bola, gusto niyang maglaro ng volleyball dito. Tumawa ang kanyang ina. Ang mga matatanda ay nagpahayag, oras na para magsaya rin. Nagwisik ng tubig ang mga bata, at gumanti ang kaibigan ni Kang gamit ang water gun. Naglaro din si Miyang at Kang Hayan, ngunit sa isang higlap may tumamang tubig sa kanila. Nang matapos silang maglaro pumunta sila sa gilid. Nagsuggest ang mama ni Miyang na kumain sila ng lunch sa malapit na restaurant. Ngunit sinabi ni Kang Hayan na siya na ang magpre-prepare ng lunch. Sinabi ng village chief na gusto niyang kumain ng biksok dahil nasa lawa sila ngayon. Masarap ang pagkain ni Kang Hayan, ngunit ang lawa ay sumisigaw ng biksok. Tumugon si Kang Hayan na ina-underestimate ng village chief ang kanyang skill. Nagulat ang village chief na kaya itong lutuin ni Kang Hayan. Tumingin si Jim kay Kang Hayan at sinabing akala niya na mahirap lutuin ang biksok. Ngunit sa nakikita niya mukhang tinapon lang ni Kang Hayan ang lahat ng ingredient at hayaang kumulo. Sumigaw si Kang Hayan, kalokohan. Siyempre, inihanda ko ang lahat ng maaga. Kahit ang pagbili ng mga sangkap ay hindi madali. Kailangan kong pumili ng mga napiling sangkap ng maingat. Ang tamang paghahanda ng hilaw na manok ay mahalaga para maalis ang anumang masamang amoy. Kailangan kong tanggalin ang sobrang taba. Habang sariwang inihahanda ni Kang Hayan ang manok, sinubukan ni rice cake na sumingit ng kagat. Mabilis siyang pinigilan ni Kang Hayan. Pagkatapos, humarap sa kanyang kaibigan, idinagdag niya. Alam mo ba kung gaano ako nahirapan para ihanda ang lahat ng ito? Ang kanyang kaibigan, nang nakita ang emosyonal na Kang Hayan, ay ngumiti. Sige, magaling. Nagluto si Kang Hayan sa tabi ng lawa, at agad kumalat ang masarap na amoy sa paligid. Napansin ito ng mga taong nagiinuman sa malapit. Saan nanggagaling ang napakasarap na amoy na iyon? Tanong ng isa sa kanila. Tumawa ang village chief at sinabing tamang-tama ang paggising mo. Malapit na itong maluto, ang biksok. Ito talaga ang amoy ng biksok, masayang sabi niya. Buong pagmamalaking iniharap ni Kang Hayan ang pagkain. Salamat sa paghihintay. Narito ang malusog at masarap na nunggi biksok. Tumawa ang isa sa mga lalaki ng masaya. Kang Hayan, akala ko dalubhasa ka sa lutuing kanluranin, pero napakahusay mo rin sa lutuing Koreano. Sumipsip ang isang tao sa sabaw at nagulat. Paano nagkakaroon ng ganitong lasa ang sabaw? Simple lang, pero napakalalim ng umami flavor. Kumagat ang isa pang tao at sinabi, malambot at makatas ang manok.
Kahit ang matigas na bahagi ay naging malambot. Napakabango ng nungi mushrooms. Perpekto. Ngumisi ang isang lalaking umiinom ng alak sa malapit. Ang alak ay tuloy-tuloy na dumadaloy dahil dito. Pinakain ng isang babae ang mga bata, pinaalalahanan silang nguyain ng maayos at huwag magtapon ng pagkain. Si Sang-ho, na nanunood sa mga matatandang lalaki, ay nagtanong sa kanyang ama. Anong problema sa mga lolo na yan? Ngumiti ang kanyang ama. Iyan ang nungi bigsak at ang epekto ng lawa. Mauunawaan mo rin yan balang araw. Samantala, nagawang makakuha ni rice cake ng buong piraso ng manok. Nagpanik si Kang Hayen. Hoy, huwag mong lunokin yan. May buto yan. Pagkatapos kumain, nagpasya silang manghuli ng isda sa pond. Inihagis ni Kang Hayen ang bitag ng isda sa tubig, ngunit nang hilahin niya ito, puno ito ng bato. Tumawa ng malakas ang kanyang kaibigan. Wow, Kang Hayen, impresibo. Paano mo nagawang hindi makahuli ng kahit isang isda? Bakit pa namin ibinigay sa iyo ang lambat na iyan? Nakatitig si Kang Hayen sa mga bato, nagtataka. Nagtanong ang isang matandang lalaki, hindi ka ba nakahuli ng mga minnows noong bata ka pa? Biglang humarap si rice cake na may kung ano sa kanyang bibig. Yumuko si Kang Hayen. Ano yan? Rice cake. Sinusubukan mo ba akong pasayahin? Binuka ni rice cake ang kanyang bibig. At lumabas ang isang squirrel at ilang isda. Hindi ako makapaniwala. Kahit si Tori ay nakahuli ng isda. Humarap siya sa kanyang kaibigan at sumigaw, isa pa. Ngumisi ang kanyang kaibigan. Sa malapit, tinuturuan ng mga tiyo ang mga bata kung paano magpatalbog ng bato sa tubig. Nakaupo ang maliit na batang babae kasama ang kanyang ina, masayang kumakain ng pakwan. Mas maagang dumating ang gabi kaysa sa inaasahan. Inihatid sila ng kaibigan ni Kang Hayen pauwi. Kang Hayen seryoso, kumuha ka na ng lisensya sa pagmamaneho. Pagod na ako. Tumawa si Kang Hayen. Magmaneho ka ng maingat. 8 tao at 2 hayop ang sakay natin. Tinaas ng kanyang kaibigan ang kilay. 2 hayop. Nasaan ang pangalawa? Lumingon si Kang Hayen, ngunit bago siya nakasagot, nakatulog na ang lahat. Siguro napagod sila, tumawa si Kang Hayen. Bulong ng kanyang kaibigan, sa tingin ko, lasing ang lahat ng matatanda. Nga pala, noong sinabi mong bumalik ang panlasa mo, nagtaka ako kung bakit hindi ka agad bumalik sa Seoul. Nagpatuloy siya, kung ako yun, babalik ako para ipakita sa lahat kung ano ang kaya ko. Pero naiintindihan ko na ngayon. Matapos bumisita ng ilang beses, naiintindihan ko kung bakit ka nanatili. Hindi sulit na isuko ang kaligayahan dito. Ngumiti si Kang Hayen. Natutuwa akong naiintindihan mo. Ngumisi ang kanyang kaibigan. Sino ang nakakaalam? Baka magsimula ka ng magsaka. Tumawa si Kang Hayen. Pasensya na, hindi pa ako umaabot doon. Naisip niya sa sarili, tama. Ayokong isuko ang kasiyahan at kaligayahan ko dito. Kinabukasan, biglang lumitaw ang isang lalaki sa restaurant. Kang Hayen, matagal na tayong hindi nagkita. Namiss mo ba ako? Halika, yakapin mo ang iyong kaibigan. Natigilan si Kang Hayen. Sumimangot ang kanyang dating boss. Bakit ang lamig mo? Parang nilalayuan mo ako. Bulong ni Sang-woo sa kanyang kapatid. Sino yan? Hindi ko alam. Ngayon ko lang siya nakita, sagot niya. Buong pagmamalaking nagpahayag ang dating boss. Ako ang kaibigan niya. Tinaas ni Kang Hayen ang kilay. Pinagbuklod tayo ng kontrata sa trabaho at mga batas sa paggawa. Bulong ni Sang-woo, bakit ang lamig ni Kang Hayen? Tumango ang kanyang kapatid. Oo nga, mukhang nasaktan ang dating boss. Kang Hayen, may nagawa ba akong mali? Pinakitunguhan kita ng mabuti, hindi ba? Bumantong hininga si Kang Hayen sa loob. Wala akong sama ng loob sa kanya, pero alam ko kung bakit siya narito. Nagpatuloy ang boss, nagsisisi akong pinakawalan kita. Bumalik ka at magtrabaho sa aking restaurant. Magalang na tumanggi si Kang Hayen. Salamat sa alok pero kailangan kong tumanggi. Tumulo ang luha sa mukha ng kanyang boss. Bakit? Nasasayang ang mga kasanayan mo dito. Maghangad tayo ng world class ng magkasama. Kang Hayen, bumalik ka sa Seoul. Habang kumakapit ang lalaki sa binti ni Kang Hayen, nag-alala rin ang mga bata. Tahimik na nag-isip si Kang Hayen. Dapat ba akong bumalik sa Seoul? Habang nagmamakaawa ang boss, nagtatanong siya kung bakit dapat masayang ang kanyang kasanayan sa probinsya. At sinabi niya na dapat silang maghangad ng world class ng magkasama,
na ikinagulat ng mga bata sa kanyang asal. Nagmamakaawa ang boss kay Kang Hayan na bumalik siya sa Seoul, na nagtanong sa mga bata kung babalik si Kang Hayan sa Seoul. Nagmamakaawa ang boss kay Kang Hayan habang sinasabi niya na sa kanyang reputasyon, kasanayan, at koneksyon, kaya nilang harapin ang buong mundo. Para kay Kang Hayan, baliwala ito. Habang sinasabi ni Sang-woo sa kanyang kapatid na ito ay isang emergency habang naghahanda silang umalis. Tinanong sila ni Kang Hayan kung gutom sila at kung gusto nilang ipagluto niya sila. Na tinanggihan ni Sang-woo, sinasabing mayroon silang importanteng gagawin ngayong araw, kaya mas mabuting umalis na sila. Sinabi ni Kang Hayan na kung aalis sila agad, siguradong importante talaga ito. Tinanong ng boss si Kang Hayan kung nakalimutan na siya nito, at sinabi ni Kang Hayan na pumili na siya ng bagong head chef, kaya bakit niya siya kailangan. Sumagot ang boss na pumili nga siya ng bago pero umalis ito. At maaaring medyo nakakatakot, istrikto, at magaspang siya. Pero hindi siya ganoon ka-irresponsible. Tinanong ni Kang Hayan kung bakit siya babalik sa Seoul. At sumagot ang boss sa tanong kung dahil ba hindi pa bumabalik ang kanyang panlasa. Sinabi niya na ayos lang kung iyon ang dahilan. Madali niyang mababawi iyon gamit ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Kang Hayan na bumalik na ang kanyang panlasa. At tinanong ng boss kung bakit hindi siya bumabalik. At kung magpasya siyang bumalik sa kanya, bibigyan niya siya ng pinakamataas na sweldo. Hindi madaling makahanap ng posisyon na may ganoong kondisyon. Sinabi ni Kang Hayan na kahit gaano pa kaganda ang mga kondisyon, hindi siya babalik sa Seoul. Lumipat ang eksena kay Sang-woo habang sinasabi niyang ang Seoul ay isang kahangahangang lugar. Kung saan dumarating ang mga bus sa bawat oras, at maaaring gusto ni Kang Hayan na bumalik. At mawawala siya sa kanila kung hahayaan nila ang mga bagay-bagay. Tinanong ni Miyang kung paano kung humingi sila ng tulong sa mga matatanda. O sa village chief, dahil tiyak na tutulungan niya sila. Si Sang-woo, habang iniisip ang nakakatakot na mukha ng village chief, ay nagsabing malamang ay magiging malaking gulo pa ito. Iminungkahi niya na kailangan nilang ipaalam sa kanya na mas maganda ang lugar na ito kaysa sa Seoul. Tinanong niya kung ano ang maaari nilang gawin para kay Tito Kang Hayan. Nag-isip si Miyang, sinasabing palagi siyang gumagawa ng masasarap na bagay para sa kanila. At dapat silang magluto ng isang bagay para sa kanya sa pagkakataong ito. Sumang-ayon si Sang-woo, sinasabing magandang ideya ito. Tulad ng kung paano sila pinapasaya ng kanyang masarap na pagkain, pasasayahin din nila siya. Lumipat ang eksena sa kusina habang tinutokso ni Miyang si Sang-woo kung ang hamburger ay naglalabas ng nakalalasong amoy. Sumagot si Sang-woo na hamburger ito. Idinagdag niya na gumamit siya ng toast dahil wala silang buns. At dahil hindi niya alam kung paano gawing bilog ang karne, gumamit lang siya ng pork belly na nakita niya sa freezer. At walang lettuce, kaya gumamit siya ng perilla sa halip. Iniwan din niya ang ibang gulay dahil hindi niya gusto ang mga ito. Tinanong ni Sang-woo kung gumawa siya ng mga bato, at sinabi ni Miyang na gumawa siya ng scrambled eggs. Tinanong ni Sang-woo kung hindi ba ito mga sunog na bato. Samantala, dumating ang kanilang ina at nakita ang nasa mga plato. Sinabi niya na hindi nila dapat ilagay ang basura sa hapagkainan. Kaya umiyak sila. Tinanong ng kanilang ina kung bakit sila umiiyak. Matapos magpaliwanag, nalaman niyang gusto nilang magluto para kay Kang Hayan. Tinanong niya kung gusto nilang ipagluto niya sila. Ngunit tumanggi si Miyang, sinasabing sila ang gagawa nito. At gusto nilang bigyan siya ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Sinabi ni Sang-woo na gagawa sila ng mga pagkain tulad ng kay Kang Hayan. Umupo ang kanilang ina, sinasabing tutulungan lang niya sila mula sa gilid. At maaari silang magtanong sa kanya kung hindi sila sigurado sa isang bagay. Mahusay magluto si Kang Hayan dahil marami siyang karanasan, ngunit ito ang kanilang unang pagkakataon, kaya okay lang humingi ng tulong kung kailangan. Tinanong niya kung gusto nila ang kanyang tulong ngayon. Humingi ng tulong sina Miyang at Sang-woo, habang tinatanong ng kanilang ina kung bakit bigla silang nagluluto para kay Kang Hayan, nagpaliwanag sila. Lumipat ang eksena kay boss habang tinatanong niya ang sarili kung anong mga kondisyon ang tinutukoy ni Kang Hayan. Iniisip ang tungkol sa isang bahay o katanyagan, dahil mayroon na siya ng mga iyon. Marahil gusto lang niyang mamuhay ng tahimik. At dahil hindi niya gusto ang pakikisalamuha sa mga estranghero,
Iniisip na wala siyang dahilan para makipag-away dito. Biglang tinawag si boss ng ilang matatanda. Tinatanong kung siya ay isang turista. Lumapit si boss sa kanila, sinasabing hindi siya turista dahil bumisita lang siya sa isang kaibigan. Habang patuloy na nagtatanong ang village chief kung ang batang chef, kinumpirma ito ni boss. Nagtanong, paano nila ito nalaman? Sinabi ng village chief na hindi gaanong karami ang tao sa nayon na ito para tawagin niyang mga kaibigan ang isang batang lalaki na tulad niya. Tumawa si boss, sinasabing tama siya. Sinabi ng village chief na hindi nila maaaring hayaang umuwi ang kaibigan ng mahal na chef nang walang dala. Nag-aalok na makipagnegosyo. Sinabi ni boss na nagpunta siya rito gamit ang kanyang kotse. Ngunit maaari siyang magpalipos ng gabi dito dahil hindi niya maaaring tanggihan ang isang matanda. Ininom niya ang tasa. Pinuri niya na masarap na inumin ito. Sinabi ng village chief na mayroon din silang pinakulo ang pork belly. Ngunit nakitang kinain ito ni rice cake at tumakbo palayo sa kanila. Sinabi ng village chief na ang pinakamagandang side dish ay botchinji. At tinukso siya ng iba at tinanong kung bakit siya kumikilos na parang walang nangyari. Sinabi niya na nangangahulugan lang na masarap ang pagkain. Kumakain lang si rice cake ng masasarap na bagay na nangangahulugang maayos itong niluto. Kaya napansin ni boss na lahat sila ay positibo. Habang nagtatanong ang village chief, sumang-ayon si boss na sumama sa kanila. Matapos uminom ng ilang baso ng alak, ipinaliwanag niya na talagang kahanga-hanga si Kang Hayen. At walang ordinaryong tao ang mananalo sa isang internasyonal na kompetisyon tulad noon. Nagbuntong hininga siya, sinasabing hindi siya sakam. Ngumiti ang village chief, at tinanong niya si boss kung ano ang kanyang hinahangad. At sumagot si boss na gusto niyang maging pinakamahusay na restaurant sa mundo ang kanyang restaurant. At sinabi ng village chief na ang alak lang ang kailangan niya. Sumimangot si boss at sinabing napansin niya iyon. Ngumiti ang village chief at tinanong kung sa tingin niya ay walang kahulugan iyon. At tumanggi si boss, sinasabing magkakaiba ang mga halaga at kagustuhan ng iba't ibang tao. Sinabi ng kapitan ng village chief na iyon mismo ang totoo. Para sa ilan, ito ay isang libangan. Para sa ilan, isang bagong simula. Ang bawat isa ay naghahangad ng iba't ibang bagay. Sigurado siya na pareho rin ito sa kanyang kaibigan, si Kang Hayen.